Hindi kakabsat ni nga dahil sakit, Lord. Sikalat ta kumapon, tumangkad, iti pangmisa, iti pangmati, iti panagkait, Lord, nagdawat di man na ako, iti panangunang kumay, iti man nga oras, sika kumay, iti mapadayawan, kung sika iti mangilig, lang, kung manturon, iti naman nga ramidan ni, sama iti kakararag niya ako, iti tapsat nga sarang ako, nga mangilig, waragawat, kada iti sinibiyat na sasaon, kung sika kumay, iti mangilig, kung kuha na ako, Diyos, pag magkastakot, iti mangilulat, iti pagayakan, kasta na, nagmari iti bigit na ako. Sabot na makatandot ko nga ako, ipuso, kung panunod, kung ganmaysa, ang mga kitan, kung sasaw na masurong yung manang ako, hindi ay pinundas. Lord, agyaman kami, Lord, at pakawanin na kami, Lord, kung manang kami, karag hindi basbason ni, kaya hindi pagkurkurangan niya ako, kaya iti kararag ni, tinagan niya po ni Yesu Cristo. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong pag-aaral sa Book of James. At nandito na po tayo sa conclusion, mga kabsat, ng Book of James. Ayan, ako po ang nag-umpisa, kaya ako rin po ang tatapos. Ayan, dito po sa Book of James, mga kapatid, ang conclusion po ni Elder James sa kanyang pagkakasulat ay sa isang panalangin. At dito po sa kanyang pagkakasabi, mga kapatid, sinasabi po itong si Elder James, mga kabsat, that the conclusion is a prayer, mga kabsat. Kaya pinamagatan ko itong the pure and undefiled prayer. Dito po, mga kabsat, tinutukoy po ni Elder James sa kanya pong pagkakasulat na ito pong pagkakasabi niya, mga kabsat, na bakit ba yung isang tao ay nananalangin, mga kabsat? Abay, parang wala itong pinagkaiba kung bakit ang Diyos kinakausap niya ang tao. Diba? Hindi ba kayo nagtaka doon sa Hebrews chapter 1 verse 1? Ang sabi doon, ang Diyos kinausap niya ang tao, nakipag-usap sa tao. Ito yung tanong mga kabsat, alam niyo po, na yung isang panalangin ay parang isang phone call. Na ikaw ay tumatawag sa Diyos, mga kabsat. At paano mo siya tatawagan? Paano mo kakausapin ang Diyos? Ikaw ba ay mananaginip? At kakausapin ka ng Diyos? Noon po yun, pwede. Pero ngayon, hindi na. Dito po, mga kabsat, sinasabi sa atin na yung pakikipag-usap natin sa Diyos is a form of a prayer. Hindi po yan na tatawagin mo. Ano kaya yung number ni God? Ano kaya yung phone number ni God tatawagan ko nga at mag-request ako ng ganito? Hindi po mga kabsat, ito pong panalangin, mga kabsat, ito ay malakas ang signal nito. Hindi kagaya ng cellphone na pagka nasa underground ka na, mga kabsat, hindi na cannot be reached, o kaya yung sasabihin sorry, yung out of range yung tinatawagan mo. Hindi ba? Dito po, mga kabsat, yung isang dahilan kung bakit ang Diyos kinakausap niya ang tao at kung bakit yung tao tumatawag sa Diyos, sapagkat bakit? Bay, parang yung tanong natin kanina ay parang yung bakit mo kinakausap yung girlfriend mo? Yan, parang ganoon Hindi ba? Pero pag nag-away, diba, parang no pansin. Bala ka sa buhay mo. Diba? Parang gano'n pag nag-away, di ba, kakal? Pagka nag-away, diba? Kumain ka mag-isa. Parang gano'n. Dito po, mga kapatid, sinasabi po ng ating Panginoon na kaya tayo gusto niyang kausapin sapagkat tayo ay mahal niya. Ito rin po yung isang dahilan kung bakit ang tao kumakausap sa Diyos sapagkat bakit mahal natin ang Diyos. Ito yung unang dahilan. Ay, yung pangalawang dahilan, mga kapatid, because the Bible says so. Bakit ba yung isang tao na nanalangin? Sapagkat ang sabi ng Bible, ikaw ay dapat manalangin, kabsat. So dito po, ang sabi po sa ating conclusion, sa pag-aaral natin sa Book of James, ang sabi niya, ang conclusion, mga kabsat, is a prayer. Hindi ba kayo nagtataka bakit si Elder James kinongclude niya yung Book of James sa isang panalangin? Halos wala silang pinagkaiba ni Apostle Paul. Halos yung mga ibang writings ni Apostle Paul, kinose din niya sa isang panalangin.
Ano po? Dito po mga kabsat, makita po natin kung bakit yung conclusion ni Elder James ay isang panalangin. Sapagkat makita natin na lahat ng kanyang lesson, mga kabsat, ay mai-conclude natin in a prayer. Ano po? Yung una natin pag-aaral sa chapter 1. Sa chapter 2, chapter 3, chapter 4, and chapter 5, mga kabsat, hindi ba ipapanalangin natin lahat yon? Yung from chapter 1 hanggang doon sa chapter 5. Bakit? Hindi ba yung kinwento ni Elder James doon sa chapter 1? Ano ba yung ginagawa doon sa isang Kristiyano? Siya ay pinapatay, pinipersecute, at tinetempt ni Satanas. At ano po yung sabi dyan, mga kabsat, na yung pinakauna mong gagawin at pinakahuli mong gagawin? Diba? First and last. Ano po? Ang sabi niya sa isang panalangin. Ano po? Ikaw ay mananalangin for protection, mga kabsat. Dito po, kung bakit po, pagka ikaw po ay nakakaranas ng paghihirap sa buhay, kung ikaw po ay nakakaranas ng persecution, ng suffering, o kaya yung sinasabi ni Elder James doon sa chapter 1, ano po? Consider it pure joy whenever you face various trials. Ano po? Hindi ba pagka yung time na ikaw ay pinapersecute, hindi ba yung time na ikaw ay nakakaranas ng paghihirap sa buhay, ito yung time na ikaw ay nananalangin? Ano po? Hindi ba ito yung time, mga kabsat, na ikaw ay humihingi sa Diyos ng tulong? Kagaya po ng example natin na itong si Job. Naalala niyo po ba si Job? Ano yung kanyang unang ginawa nung namatay yung kanyang mga anak? Nawala lahat ng kanyang kayamanan. Lahat ng kanyang mga alaga na yung mga calves, yung mga baka, ano nangyari? Lahat ay napeste. Ano po, talagang nothing, walang naiwan sa kanya kung hindi yung buhay niya. At siya pa ay binigyan, mga kabsat, ng isang matinding karamdaman. At dito po, ang unang ginawa nitong si Job, anong ginawa niya? Siya ay nanalangin. At ang kanyang panalangin, ang sabi niya, Lord, thank you. Diba parang, talaga, nag-thank you si Job? Hindi ba? Sabi niya, Lord, thank you, sapagkat binigyan mo ako ng buhay. Ano po? At ang sabi niya, hubad ako na pinanganak sa mundo, hubad din akong babalik sa'yo. Yun ang kanyang panalangin. Ano po? And then, here comes yung kanyang asawa. Itong pangalan na, hindi binigyan ng pangalan, Sabi dito, you curse God sapagkat nakalimutan ka na ng Diyos. Ano po? Kinuha niya yung mga anak mo, namatay. Yung mga kayamanan mo, nawala. Yung lahat ng alaga mo na hayop, patay. Binigyan ka pa ng matinding karamdaman. Diba? So, ano gagawin mo? Nakalimutan ka na ng Diyos. I-curse mo na siya. Diba? Tumalikod ka na sa pananampalataya mo. And yet, anong sabi ni Job? Diba? Tatanggapin lang ba natin ay mga magaganda? Hindi ba natin tatanggapin yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin? And so Job, sabi niya doon sa pagkakabasa sa Job chapter 2, verse 9 hanggang doon sa verse 12, anong sabi niya? And so Job did not sin. Sapagkat bakit? Ano po? Ang sabi po sa ating lesson, mga kapatid, kinunclude ni Elder James yung kanyang sulat sa panalangin. Sapagkat bakit? Doon sa chapter 1, ano gagawin mo? Ikaw ay mananalangin. James chapter 1 verse 5, ang sabi doon, you ask wisdom. Sapagkat bakit? Meron ka problema Di ba? You ask yung sabi doon, help. Sapagkat bakit? Ang susolve nung ang makakasolve doon sa trials mo, ang sabi doon, ang Diyos. Ano po? Pagka meron kang temptation, anong gagawin mo? Ang sabi po ni Jesus Christ sa kanyang mga apostles, pray para hindi ka i-tempt ni Satanas. Ano po? Dito po, mga kabsat, sinasabi po nitong si Elder James na importante ang isang panalangin sa buhay ng isang Kristiyano. Ayan, dito po, mga kabsat, meron po akong ikikwento sa inyo. Meron daw po isang Kristiyano na kung saan gutom siya, hindi siguro nag-lunch, nag-lunch naman ako, hindi ako ito. Ibig sabihin, hindi ako yan. Ayan. Itong Kristiyano na ito, mga kabsat, tumitingin-tingin siya sa, naghahanap siya ng makakainan. Sapagkat siya ay gutom,
Anong ginawa niya? Hanap nga tayo ng restaurant dyan. At habang naglalakad siya, meron siyang nakita na isang Christian restaurant. Siguro sa Saudi ito, no? Bakit libre kain pag ikaw ay Kristiyano? Sapagkat yun ang nakalagay sa isang karatula, no? Doon sa may labasan niya, sabi doon, no? If you are a Christian, free food. Wow! Wow! Sabi ko, meron kayang ganyan, sa Pilipinas, siguro wala magugutom sa atin, Dito po mga kabsat, dahil isa siyang Kristiyano, sabi niya, free food? Totoo ba yan? Kain ako dyan. Tinanong niya yung waiter, totoo ba na, Christian free food? Oo sir, kain ka. Diba? Tapos kumain nga siya, And then nag-order siya ng maraming pagkain. Siguro, ano ba yung paborito natin? Bulalo? O kaya yung crispy pata? Ayan, parang yung buttered chicken. Ay, parang sa, favorite ko ba yan? Talagang ang dami niyang in-order, mga kapatid, At dito, talagang busog na busog siya, Actually, may mga naiwan pa, hindi niya maubos eh. So, sabi niya, dahil busog na siya, uwi na siya. Hindi ba? So, habang paalis na siya, mga kabsat, hinabol siya ng waiter. Ang sabi ng waiter sa kanya, sir, yung bayad mo, sir. May hinahanap siya. Hindi ba? Nakalagay dyan sa karatula Christian free food. Bakit mo ako sinisigil? Christian ako. Sabi niya, sabi nung waiter tignan mo to, sir. Plinay yung kasi may CCTV camera, nakita siya doon kumakain. So, pinakita doon, bago siya kumain, hindi siya nag-pray. Hindi nag-pray, kabsat. Tapos sabi nung waiter, kita mo yan? Hindi ka nag-pray. So, magbayad ka. Hindi ka Christian. Nagbayad siya, kabsat. Ayan. So, dito po, ano po yung lesson natin dito? Kinakailangan po yung panalangin sa buhay ng isang Kristiyano. Ang pagkakasabi po sa pagkakasulat ni Apostol Pablo sa kanyang pagkakabasa sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 hanggang doon po sa verse 18. At ito po ang kanyang sinasabi. Ipabasa natin kung sino ang may Tagalog. Ayan, pabasa natin kay Brother Danel. 5:16 hanggang 18. Sige, hanggang 18. Ganito po ang sinasabi. Magalak kayong lagi, verse 17. Maging matiyaga sa pananalangin, verse 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Ayan, dito po, sinasabi po dyan, tinutukoy nitong si Apostle Paul na ito ang ibig ng Diyos. Pray continually. Or without ceasing sa ibang version, sa version ko, sa English Standard Version, continually. Manalangin ka, mga kabsat, continually. Ang sabi niya doon sa verse 18, give thanks. Paano yung panalangin mo? Ano ba yung ipagdadasal mo? Ang sabi doon sa verse 18, give thanks in all circumstances. Ano po ba ang ibig sabihin ng all circumstances? Kagaya po ng buhay ni Job. Binigyan siya ng isang problema nung ginawa niya. Sabi niya, Lord, thank you. In all circumstances, you have to give thanks. Magpasalamat ka in all circumstances. Hindi niya sinabi dito, magpasalamat ka kung ang ulam mo lechon. Pag ang ulam mo metal, huwag ka na magpasalamat. Alam niyo po ng metal? Yung po ang ulam namin nung estudyante ako Metal bus ng kamote, metal bus ng sayote. Puro talbos po, mga kabsat. Hindi ba? Ang sabi po dito, in everything, give thanks. Sa ibang version, in all circumstances. Sa madaling salita, whether ikaw man ay nakakaranas ng paghihirap, whether ikaw man ay healthy, whether ikaw man ay may sakit, whether ikaw man ay walang pera, walang makain, ang sabi po dito ng kanyang pagkakasulat, you pray continually and give thanks in everything. In everything. Sa lahat, mga kabsat, whether good or bad. Meron pong isang mama na nalangin siya. Sabi niya Lord,
bigyan mo ako ng kailangan ko ng perseverance, Lord. Bigyan mo ako ng perseverance para matutunan ko kung paano mag-persevere. Ano po yung ginawa ng Diyos? Sinagot yung kanyang panalangin. Alam niyo po yung binigay sa kanya? Binigyan siya ng Diyos ng isang situation where he could learn how to persevere. Ano po, hindi po parang magic yan. Sabi mo, Lord, sana pasa ako na exam. Hindi ka na mag-review. Bukas, pasado ka na. Ganun ba yun? Hindi po, no? Pagka ikaw ay nanalangin at ang panalangin mo, Lord, bigyan mo ko ng ikandakti anus. Hindi ba? Diba? Bigyan mo ko ng perseverance. Ano po? ng pigsa. ng strength. Ano po? Hindi po yan automatic. Ching! Meron ka ng perseverance. Ano? Mahaba na yung pasensya mo. Hindi ba? Ching! Parang gano'n, no? And then, meron ka ng pagtitiis. Ano po? Hindi po. God will give you a situation where you can learn how to persevere. Ano po? Where you can learn wisdom. Ano po? Anong nangyari? Humingi ka ng perseverance, binigyan ka ng trials. Ano po? Nung sinagot yung prayer mo, kabsat, hindi ka man lang nagpasalamat. You have to be careful in what you ask for. Sapagkat bakit? Abay, sabi po dito, mga kabsat, nanalangin siya, Lord, bigyan mo ko ng blessing, Lord. Sabi dun sa Matthew chapter 5, verse 11, hanggang dun sa verse 12, persecution is a blessing. Di so, ano binigay sa kanya? Persecution. Tapos, ang sabi niya, Lord, bakit? Nagreklamo pa siya. Hindi man lang siya nagpasalamat. You have to give thanks in everything. You have to be careful in what you ask for. Humingi ka ng perseverance, ang binigay sa iyo trials. Ano po? Bakit? Doon mo matututunan how to persevere. Ano po? Dito po mga kapatid, sinasabi po ni Apostle Paul, sinasabi po ni Elder James, tinuturuan niya tayo kung bakit kinakailangan ng isang tao manalangin. Yung isa pong dahilan, mga kapatid, sa kanyang pagkakabasa. Sa James chapter 5, verse 13, hanggang doon po sa verse 14. At ito po yung kanyang pagkakabasa. Pabasa natin kay brother 13 to 14. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Dito po mga kapatid, sinasabi po dito na yung healing. Ang sabi niya, ikaw ba ay merong karamdaman? Anong gagawin mo? Let him pray. Kinakailangan niyang manalangin. Yung isang dahilan kung bakit po tayo nananalangin is because we are praying for healing. Siguro may sakit tayo. Siguro po, mga kabsat, ito po yung isang paraan ng Diyos para nang sa ganon, hindi tayo makalimot. Hindi nyo po ba napapansin na kung yung time na ikaw ay walang karamdaman, ikaw ay malakas, ano nangyari? Anong ginagawa ng mga tao sa panahon natin ngayon? Pag siya ay walang karamdaman, walang problema, maraming pera, walang problema, walang iniisip sa buhay, anong gagawin niya? Mag-party, magdamag. And yet, pag siya ay nagkaroon ng karamdaman, at siya ay na-ospital, at nasa bingit ng kamatayan ng kanyang buhay, doon niya sasabihin, Diyos ko, tulungan mo ko. At doon lamang siya mananalangin. Siguro po dito, mga kabsat, kaya binibigyan tayo ng trials, persecution, suffering, temptation, ay para nang sa ganun, ikaw ay huwag makalimot manalangin. Kabsat. Siguro po ito yung isang dahilan kung bakit ka binibigyan ng trial, sapagkat dito, ikaw ay matututunan mo kung paano manalangin. Dito po sinasabi ni Elder James sa kanyang conclusion, chapter by chapter, kinakailangan mong manalangin. In times of trials, in times of persecution, in times of temptation, diba, nagkaroon ng problema, inaway ka na, mayroong pag-aaway, inaway ka, ano gagawin mo? You need to pray. Ayan po yung tinuturo sa atin ni Elder James. At ang sabi niya, mga kabsat, sa kanyang pagkakabasa sa Matthew chapter 5, verse 44
hanggang doon sa verse 46. Anong gagawin mo? Pag meron kang trials, mananalangin. Anong gagawin mo pag may nagpo-persecute sa'yo? Ang sabi ni Kristo, love your enemies and pray for those who persecute you. Hindi ba? So ito pala yung conclusion ni Elder James. Tinuro niya about yung trials, tinuro niya about yung temptation, tinuro niya about persecution. Tinuro niya about yung sinasabi natin na partiality, about faith. At dito siya babagsak, kinakailangan mong manalangin. Sapat ba yung pananampalataya lamang, mga kabsat? Hindi. Kinakailangan mo ng action. Kinakailangan mo ng isang panalangin, mga kabsat. Tinuturo po sa atin, ni Elder James kung bakit kinonect niya yung prayer for healing. Sapagkat ang sabi niya dito, mga kapatid, prayer is a good medicine. Siguro po marami sa atin ang nagtataka, bakit sinabi ni Elder James, anoint him with oil? Ano po ba yung tinutukoy dito na anointing? Ito ba yung sinasabi ni pastor na anointed ako? Hindi mo ako pwedeng questionin sapagkat ako ay isang anointed. Hindi po, mga kabsat. Hindi po lahat ng anointed ganon, mga kabsat. Si Kristo lang po yun. Dito po, sinasabi po dito, yung anointing of oil, yung purpose niya dito ay medicinal purposes. Sapagkat bakit? Wala naman pong dolpinal nung araw. Wala naman pong, ano ba yung mga natin dyan, gamot natin. Wala naman pong, sabi laxative. Alaksan, o kaya yung mga mga iba-ibang klase ng gamot, mga kabsat. So, ito po yung form ng kanilang ng kanilang medicine. Hindi pa sila ganong ka-advance. So wag kayong magtataka, kung bakit meron tayong visitation and then hindi kami nag-anoint ng oil, meron ng gamot mga kabsat. Ito po yung form ng kapanggagamot nila noon. So, bakit po ba, mga kabsat, kinakailangan manalangin ka kung meron kang sakit? Sapagkat bakit? Hindi ba ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, nung siya ay nabubuhay pa, wala nang mas gagaling pa na doktor kaysa kay Kristo. At ang sabi niya dito sa kanyang pagkakasulat, sa verse 15, ipabasa natin kay bro, ikaw naman. James 5:15. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Ang sabi po dito, mga kabsat, and the Lord will raise him up. Kung Lord's will, mga kabsat, kung will ng Diyos, na ikaw ay gagaling, kahit na pa yung sakit mo, gagaling ka talaga, Lord's will yun kung Lord's will, mga kabsat, na ikaw ay hindi gumaling, at sabihin niya, oras mo na, Hebrews chapter 9 verse 27, God appointed a time for a man to die once, and after that to face judgment. Sabi doon, meron kang appointment. It is appointed for a man to die once, and after that to face judgment. Mga kabsat, hindi natin hawak ang ating buhay. So, therefore, you need to pray continually. Sapagkat bakit? Hindi mo alam kung kailan ka kukunin ni Lord. Ang sabi po dito, mga kabsat, kung Lord's will, gagaling ka talaga. Hindi ba? Sabi dito, and the Lord will raise him up. Yung isa pong dahilan, mga kabsat, kung bakit tayo nananalangin, because we are asking for forgiveness. Hindi ba? Pag nananalangin tayo, we ask for forgiveness. Ano po ba yung pamamaraan ng Diyos para sa isang Kristiyano mapatawad yung kanyang kasalanan? Kristiyano ito hindi ko sinasabi yung hindi pa Kristiyano. Ikaw ba ay babaptize ulit? Hindi na. Hindi ba? Ang sabi po doon sa pinag-aralan natin kanina, sa 1 John chapter 1 verse 7 hanggang doon sa verse 9, kinakailangan manalangin ka, and God is faithful and just to forgive you. Bakit po ba, mga kapatid, kinunek ni Elder James yung forgiveness of sin doon sa may sakit? Sapagkat nung araw po, mga kabsat, at hanggang sa panahon natin ngayon, hindi ko po sinasabi na always, pag may sakit ka, may kasalanan ka, hindi po. Sinasabi ko po, na sometimes,
yung taong may sakit, ano po, ay may koneksyon doon sa kanyang kasalanan. Hindi ba kayo nagtataka, mga kabsat, kung bakit nagkaroon ng sakit na AIDS? Hindi ba kayo nagtataka, kabsat, kung bakit nagkaroon ng sakit na HIV? Hindi ba dahil merong isang mama nakipagtalik sa hayop, and then nakipagtalik sa aso? So, anong nangyari? Abay, nakipagtalik doon sa tao, and anong nangyari? Na-spread yung disease. Galing sa hayop yan eh. Hindi ba kayo nagtataka bakit may mga ganyang sakit? Ang sabi po, mga kabsat, yung karamdaman, mga kabsat, ay merong koneksyon sa kasalanan. Bakit ba siya nagkaroon ng cancer sa baga? Hindi ba inabuso niya yung kanyang katawan? At siya ay nanigarilyo, pake-pakete. Hindi ba kung bakit nagkaroon ng siya ay sakit sa tawag doon yung liver? Hindi ba dahil tinawag siya nung kanyang kaibigan at sabi niya, tagay tayo bro, konti lang. Hanggang sa tumatagal, mga kabsat, yung kanyang iniinom ay hindi lang pakunti-kunti. Kung hindi pakunti-kunti na, mga kabsat. Kaya siya ay nagkasakit sa liver. Hindi ba? Kaya nga po sinabi po dito ni Elder James, you have to pray for forgiveness. Sapagkat bakit? Baka naman kasi inabuso mo yung katawan mo. Hindi ba? Ang sabi po dito, God, your body is the temple of the Holy Spirit. At kung dinidestroy mo yung temple ng Holy Spirit, anong sabi doon? God will destroy you. Hindi ba? Ang sabi po dyan, mga kapatid, kung bakit inassociate ni Elder James yung kasalanan doon sa sakit, sapagkat sometimes merong connection yan. Hindi ko po sinasabi na lagi. Pag may headache, sasabihin mo na, may kasalanan ka kasi. Hindi po, Hindi ko po sinasabi na always. Sometimes, merong connection yung kanyang karamdaman doon sa kanyang kasalanan. Bakit siya nagkaroon ng mga diseases na kung ano-ano pa man, wala naman yan noon. Isipin niyo po, meron bang AIDS noon? Ha? AIDS? Wala eh. Isipin niyo po, mga kabsat, yung mga kung ano-anong sakit, transmittable diseases. According po sa survey, mga kabsat, almost lahat ng sakit, transmittable doon sa sinasabi natin na pakikipagtalik. Almost lahat ng sakit natatransfer, mga kabsat, sa pakikipagtalik. Lalong-lalo na kung sino-sino. Ayan po yung sinasabi, lalo-lalo na yun, kaya nga nagkaroon ng AIDS dahil doon eh. Di ba? So makita po natin, may connection yung kanyang karamdaman doon sa kanyang sakit sometimes. Hindi ko po sinabi lahat. Pagka nagkasipon, sabi mo, may kasalanan ka. Sipon lang eh. Hinawaan mo. Ayan, sabi po dito, mga kabsat, sa kanya nga pagtutuloy, sabi niya doon sa verse 15, we need to pray for one another. Hindi po niya sinabi dyan, mga kabsat, mag-pray tayo, ibigay natin doon sa prayer warrior. Hindi po, mga kabsat, kaya kailangan lahat tayo ay marunong magdasal. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, bro, ikaw na lang manalangin para sa akin. Diba, ikaw na lang manalangin, ipag-pray mo na lang ako. Ang sabi po, mga kabsat, we need to pray for one another. Kasama ka doon sa one another, mga kabsat. Hindi mo pwedeng sabihin, ay sila yun. Pag-pray nila ako. Hindi. We need to pray for one another. Sometimes, ito yung ugali ng tao. Mananalangin siya, diba? Bigyan mo ko dito, Lord. Bigyan mo ko niyan, Lord. And then, thank you, Lord. Amen. Diba? Ano nangyari? Hindi niya pinag-pray yung kanyang mga kapatid. Hindi niya pinag-pray, mga kabsat, yung mga mahal niya sa buhay. Ang pinag-pray lang niya ay yung kanyang sarili. Ang sabi po ni Elder James, we need to pray for one another. Hindi niyo po ba alam, mga kabsat, na iyong isang panalangin is very powerful? Sapagkat ang sabi po dyan, an example, itong si Prophet Elijah. Anong sabi sa kanya? Ipabasa natin, yung kanyang pagkakasabi, doon po sa verse 16 hanggang doon sa verse 18. Ipapabasa natin kay, sino bang magbasa na? Ayun, si Franz.
5:18. Oo. 5:18. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Sa 16 bro. 16. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Elijah was a man subject to like passion as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Sinasabi po dito, mga kabsat, the power of a prayer, mga kabsat. Itong si Elijah, siya ay nanalangin. Sabi niya, huwag kang umulan. Anong nangyari? Hindi umulan ilang taon? 3 years, mga kabsat, hindi umulan. At nanalangin na naman siya, sabi niya, Lord, umulan ka. At anong nangyari? Umulan nga. At lumago yung mga pananim, tumubo yung mga halaman at nagkaroon ng bunga. Ipinapakita po dito, mga kabsat, how powerful a prayer is. At tignan natin, bakit kaya yung panalangin ni Elijah ay nasasagot ng Diyos? Bakit kaya yung panalangin ko hanggang ngayon wala pa? Ano ba yung panalangin mo, bro? Girlfriend ba? Kotse? Ayan. Dito po, mga kabsat, siguro, yung isang dahilan kaya hanggang ngayon hindi pa nasasagot yung panalangin mo ay doon sa pagkakabasa, doon sa John chapter 9, verse 31. At ganito po ang kanyang pagkakasabi. Ito po ang kanyang pagkakasabi sa English Standard Version. Ako na po ang magbasa, para mapakinggan nyo yung boses ko na napakaganda. Ito po sabi niya sa verse 31. John 9:31. Sabi niya dito, we know that God does not listen to sinners, but if anyone is a worshipper of God and does His will, God listens to him. Sino daw po ang pinapakinggan ng Diyos? Worshippers of God at ano pa? Obedience, mga kabsat. Obedience. Ano po? Ang sabi po ni Jesus Christ, you call me Lord, Lord, and you do not do the things that I want you to do. Hindi ka naman umuobey sa Kanya, mga kapatid. Hingi ka ng hingi. Hindi ka naman sumusunod sa Kanyang mga pinag-uutos. Ano po? Ang sabi po ni Apostle John sa kanyang pagkakabasa sa 1 John chapter 5 verse 14. Ito po ang sabi niya. Siguro ito yung isang dahilan kung bakit yung panalangin mo hindi binibigay ng Diyos. Ang sabi dito sa verse 14. 1 John 5:14. Itong sabi niya, and this is the confidence that we have toward Him. And if we ask anything according to His will, anong mangyari? He will hear us. Ano po yung sabi doon? If you ask according to His will, anong mangyayari? Ibibigay niya. Ano po? Sapagkat meron pong pangyayari doon sa James chapter 4 verse 1 to 4, bakit yung mga mama ito nananalangin? Di ba? Nananalangin ng wealth, nananalangin ng kotse, nananalangin ng pera. Sapagkat hindi ba para meron silang gamitin panggastos sa kanilang layaw? Ito po yung sabi ng ating Panginoon Kaya hindi sinasagot yung panalangin mo sapagkat bakit? Not according to His will. Pabasa natin James chapter 4 verse 1 to 4. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You desire but do not have, so you kill. You covet, but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Anong sabi doon? They ask and they do not receive because they ask with wrong motive. Ano po sabi doon? Kaya sila humihingi ay para meron silang gastusin doon sa kanilang layaw.
Kaya siya humihingi ng kotse para meron siyang maipagmayabang sa kanyang mga dabarkads. Ano po? Ang sabi po dito, mga kabsat, siguro ito yung isang dahilan kung bakit yung panalangin mo hindi binibigay ng Diyos. Yung una, you are disobedient towards God. Yung pangalawa, not according to His will. You are asking things, na hindi according to His will. Sapagkat alam niya, hindi ito makakabuti sa'yo. Kaya hindi niya binigay. Yung ibibigay niya, yung alam niya, mga kabsat, na makakabuti sa'yo. Sa kanya pong pagtatapos, mga kabsat, ang pagkakasabi po ni Elder James sa kanyang pagkakasulat, ako pala yan. Hindi pala si James yan. Ang sabi, mga kapatid, when you stop praying, that's a sign that you start dying. Yung oras na ikaw ay huminto na sa pananalangin, ito yung sign na ikaw, mga kabsat, ay unti-unti nang nagbabackslide. Kaya ang sabi po, mga kabsat, sa pagkakabasa ni Elder James sa kanyang pagtatapos sa huling dalawang bersikulo, ang sabi niya dito, sa James chapter 5, ito po ang kanyang sinasabi sa English Standard Version. James chapter 5, verse 19 and 20. My brothers, if anyone among you wanders from the truth, and someone bring him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sin. Bakit po ito sinasabi ni Elder James? Actually, meron din po itong kaugnayan doon sa pagkakasabi ni Jude, the brother of Jesus Christ, sa kanyang pagkakabasa sa Jude verse 23. Ang sabi niya dito, save others by snatching them out of the fire, to others show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Ano po yung pagkakasabi dito, mga kabsat? Sinasabi po ni Elder James na kung sakali man na merong tumalikod sa pananampalataya, anong gagawin mo? You have to restore him to the faith. Para nang sa ganoon, mga kabsat, hindi siya tuluyan na mawala. Sinasabi po ni Elder James at ni Jude sa atin na tayo daw ay maging snatcher. Ano kaya di-snatch natin? Sabi doon, we are snatching others from the fire. At alam natin yung fire na tinutukoy dyan. Yan yung eternal fire. Yung unquenchable fire. Dito po, mga kabsat, sinasabi po ni Elder James sa atin na kailangan, we restore them. Sapagkat bakit? Ano po ba yung nangyayari? Doon sa James chapter 1, sinabi niya doon, magkakaroon ng yung isang Kristiyano, merong trials, persecution, merong temptation, at hindi mo maiwasan na ilan sa atin ay may stumble. Sapagkat bakit? Hindi niya kaya siguro yung trials, hindi niya kaya yung persecution. Siya ay nagpadala doon sa temptation. So, anong nangyari? Tumalikod sa pananampalataya. Anong gagawin mo? Hayaan mo lang? Ang sabi po dito, we should pray for one another. At ang sabi niya, we should restore him back. Ang kanya pong pagkakabasa sa Galatians chapter 6 verse 2. Pakibasa. Galatians chapter 6 verse 2. Kaya sabi dito na carry each other's burdens, and in this way you fulfill the law of Christ. Ang sabi po, mga kabsat, carry each other's burden, and in this way you fulfill the law of Christ. Ang sabi po natin kanina, mga kabsat, pag ikaw ay huminto sa panalangin, ang sabi po ni Martin Luther sa kanyang popular na quote, sabi niya, to be a Christian without a prayer is no more than possible than to be alive without breathing. Ano po? Pigilan mo nga huminga, kabsat, ng 5 minutes. Diba? Tignan ko kung mabubuhay ka pa. Dito po, mga kabsat, sinasabi po dito na yung panalangin ay kakambal ng isang pagiging Kristiyano. Natural yan sa isang Kristiyano na siya ay manalangin sapagkat bakit? Meron kang Diyos kung wala kang Diyos, bakit ka ba nanalangin? Wala ka palang Diyos. Kanino ka mananalangin?
Ano po, natural po yan, mga kabsat, sa isang Kristiyano. Sapagkat bakit? Meron siyang pananampalataya. At meron siyang Diyos na sinasandalan. Meron pong questions? Question? Comment? Reaction? Wala po. Magandang hapon po. Good afternoon. Ayan. Thank you, Kuya Aris. At tapos na po tayo sa Bible study. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangalawang gawain natin ng pag-alaala sa pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero bago yan ay ating awitin ang Why Did My Savior Came to Earth? Hymn number 720. Why Did My Savior Came to Earth? At pagkatapos ng awiting ito, tatawagin natin si Brother Fred, Brother Mike, Brother Franz at si Brother Derek para manguna sa ating Lord's Supper. Why did my Savior came to earth? Ito yung double. Ayun o. Yan. Ate pong awitin. Why did my Savior came to earth and to the humble go? Why did He chose a lowly birth? Because He loved me so. He loved me so. He loved me so. He gave His precious life for me, because He loved me so. Why did He drink the bitter cup of sorrow, pain, and woe? Why on the cross be lifted up? Because He loved me so. He loved me so. He loved me so. He gave His precious life for me, because He loved me so. Till Jesus comes, I sing His praise, and then I'll glory go, and reign with Him through endless days, because He loved me so. He loved me so. He loved me so. He gave His precious life for me, because He loved me so. Tayo po ay dadako sa ating Lord's Supper at aking pong babasahin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 onwards. For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. And the same way, after supper, He took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For when you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Manalangin po tayo para sa bread. Ama namin na nasa langit, nagpapasalamat po kami ngayon sa yung banal na pangalan at kami nagkatipon-tipon po para lalahanin ang pagkamatay ng yung anak na si Jesucristo. At ito po amang
tinapay na walang halo or unleavened bread o Ama, ikaw na aming napag-alala sa pagkamatay ng aming Panginoong Hesukristo or sa kanyang katawan, ikaw po nawang magbasbas nito at sa mga tatanggap po nawa nito, Ama. Linisin mo po ang aming mga puso at ang aming konsensya para hindi po kami magkasala sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay manalangin para sa ubas. Dakilang Diyos na mapagmahal sa lahat na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin na inyo pong ipinagkaloob ang iyong anak na si Jesus upang kami po ay tubusin sa amin pong mga kasalanan. Naririto po, Panginoon, ang katas ng ubas na siyang nagpapaalala sa kanyang dugo na umagas sa bundok ng Kalbaryo. Hinihiling po namin na tulungan niyo po sana kami na maging maayos po sa pagtanggap po namin ito upang hindi po kami magkasala sa iyong banal na pangalan. Tulungan niyo po kami na siyasatin ang aming mga puso't isipan kung karapat dapat po kami natatanggap nito. Patawarin niyo po kami sa amin pong mga nagagawang kasalanan sa inyo. Ang lahat po ng ito ay amin pong dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, tapos po tayo sa ating Lord's Supper at dadako po naman tayo sa ating pagbibigayan. Aking pong babasahin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8 onward. Ito po ang pagkakasabi. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Verse 9, as it is written, He has scattered abroad His gift to the poor, His righteousness endures forever. Nalangin tayo.
Amang Diyos namin na nasa langit, marami pong salamat, Ama, sa hapong ito, Ama, na kami po'y iningatan mo, Ama. Marami pong salamat, Ama, sa panibagong buhay, Ama. At kami po'y ngayon ay nagtitipon, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo upang sambahin ka sa Espiritu sa katotohanan, Ama. Ama, narito na naman po ang oras ng aming pagbibigayan, Ama. Ang mga malilikom na pera naway basbasan niyo po, Ama, na magamit ito sa pagpalaganap pa ng iyong mga salita, Ama, at sa paglago ng iyong iglesia, Ama. At ganoon din, Ama, ikaw pang siyang magbasbas, Ama, sa mga nagsisibigay, Ama. Ikaw po nawang magbigay sa kanila ng pangangailangan nila sa bawat araw-araw, Ama. At lalong-lalo na, Ama, ikaw po nawang magpalago sa kanilang spiritual na pangangailangan sa kanilang buhay, Ama. Ama, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyong pangalan. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Bago. Ayan, so happy Lord's Day sa bawat sa atin at natapos na po ang ating panambahan sa pag-alaala sa ating Panginoong Hesus at tayo po ay dadako sa mensahe ng Diyos sa umaga pong ito. And welcome sa mga bago. Sino ang first time? Ayan, anong pangalan ng kasama mo, kaklase mo? Family? PV. Ayan. Biblical name. Ano? At welcome din natin ang San Jose family again. At yung asawa naman ni Sister Nova, yan po ay seaman. Ayan. Usually yung mga seaman natin ay wala ngayon. Siguro ay tinignan nila si Coco Martil. Dahil po parade kanina, no? At maraming wala. At I remember last year, noong doon po kami sa may Station Road, sa may De Leon, abay, pasalamat kami, marami pa ngayon. Last year talagang kukunti. Hapon ang aatin ng marami. Dahil talagang traffic, Pero sabi nga natin, laging number 1 dapat ang Panginoon sa gawain. Okay? Kasi hindi po natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Sabi nga ng prediction ni Brother Ed, baka Sunday. Dahil maraming absent. Alright. Okay, so ang mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito ay matatagpuan po natin dito po sa James na kung saan tinalakay ni Brother Aris. James chapter 5 verse 17 hanggang verse 20. At babasahin ko po sa English Standard Version. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain, and for 3 years and 6 months it did not rain on the earth. Then he prayed again, and heaven gave rain, and earth bore its fruit. Verse 19. My brothers, if anyone among you wanders from the truth, and someone bring him back, let him know that whoever bring back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sin.
Kung titignan po natin, mga kabsat, yung ating pamagat sa mensahe ng Diyos sa umaga pong itong pure and undefiled concern. We are talking about concern. Remember, si Elijah po dito, kung titignan natin, pag binasa natin itong book of James, kasi ginamit po itong illustration, ginamit po itong example ni Elder James, itong si Elijah. Kapag binabasa po natin itong verse 17 na ito, ang makikita lang natin sa example na ginamit ni Elder James ay patungkol po kay Elijah na nananalangin. He prayed. But implicitly, mga kabsat, ano nga ba ang pinaka-deeper na rason kung bakit ginamit po ni Elder James itong si Elijah na ito? Remember, Elijah was one of the great prophet in the Old Testament. Remember in Matthew chapter 17, doon po sa Transfiguration, in verse 5, hindi ba nakita ni Pedro si Elijah? Nakita ni Pedro si Moses? At nakita ni Pedro ang ating Panginoon Jesucristo na nagniningning sa kaputian na parang ang damit niya ay nilamhan sa Ariel. Di ba? Di ba? Talagang sabi niya, si Elijah yun ah. Nag-usap sila mga kapatid. Pero ano nga ba ang concern ni Elder James dito, mga kapatid, para sa atin? Bakit ginamit po niya itong si Elijah as example? Hindi lamang dahil sa kanyang pagiging prayerful, kundi hindi lamang dahil sa kanyang matiisin, pero meron pa pong malalim, Brother Arnel, yung concern ni Elijah. Ano ba yung concern ni Elijah? Remember, in 1 King chapter 17 and verse 18, kung babasahin niyo po yung dalawang chapter na yan, ano ba ang nangyari sa panahon ni Ahab? Si Ahab po, siya po yung hari ng bansang Israel. Pero ano po ang nangyari kay Ahab? Ano po ang nangyari sa bansang Israel? They turning back. Sila po ay tumalikod. Sila po ay umalis. Nirenounce nila yung kanilang makapangyarihang Diyos. Kaya dito, mga kabsat, ginamit ngayon as example ni Elder James, si Elijah, para makita natin ano ba talaga ang concern ni Elijah sa bansang Israel. Dahil tinalikuran po nila ang Diyos. At ano rin po ang concern ni Elder James sa mga anak ng Diyos. Ano po ang concern ni Elder James? Tayo po, mga kapatid. Ano po ang concern po niya sa atin? And remember, pag ako po ay tumatawid sa kalsada, dahil po mabigat yung bag ko at nakasaklay ako, minsan may mga taong concern sa akin. At inaalalayan ako. Hindi lamang 3 beses akong natumba, siguro mga 10 beses na akong natumba, nalaglag pa ako sa bus, na akala ko nabali na yung pako. Diba, sabi ko, grabe naman to, nabali na, pilay na nga ako, tapos matritriple pa yung pilay ko. Baka hindi na crutches ang hawak ko, baka susunod na 4 wheels na. Wheelchair na ang hawak ko. Maraming mga tao concerned po, mga kapatid. Pero sa isang banda, mga kapatid, ang pagiging concern pala natin ay magsisimula saan daw? Katulad ni Elijah at katulad ni Elder James, mga kapatid. Next please. Our concerns begins in prayer. Doon magsisimula, mga kapatid, yung ating concern. Di ba pinapanalangin natin yung tao na ito? At si Elijah, mga kapatid, pinalangin niya sa Diyos para lamang maituwid, para lamang makita ng bansang Israel kung sino yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ba ganyan po, mga kapatid? In our time today, our concern, sabi ni Elder James, begins in our prayer. Kaya ngayon, sa oras na ito, mga kapatid,
Sino po ang nananalangin sa atin? Taas ang kamay. Be honest. Sino po ang nananalangin sa atin? Taas ang kamay. Ayan. So, ilan lang ang nananalangin? Ngayon, ang tanong ko ngayon mga kapatid, tignan nga natin, meron ba kayong prayer list? Kasi minsan, ang tao kasi, tamad na siyang manalangin. Bakit tamad na siyang manalangin? Kasi sasabihin niya, gaya ng sinabi kanina ni Brother Aris, ibigay na lang natin kay prayer warrior. Isulat na lang natin ang ating panalangin. At anong gagawin? Siya na lang ang manalangin sa atin. Lahat po tayo mga kapatid ay dapat manalangin. Hindi pwedeng hindi tayo nananalangin. And remember, dalawang klaseng uri ng tao ang nananalangin sa Diyos. Remember, dalawang klaseng tao ang nananalangin sa Diyos. Sino tong unang tao? Next please. Tingnan po natin. Di ba? Dalawa lamang po ang klaseng nananalangin sa Diyos. Those who are living in sin and those who are committing sin. Explain natin ito para sa mga kaibigan natin na mga bisita natin. Maraming mga tao na nananalangin pero namumuhay pa rin sa kasalanan. Ang tanong, papakinggan ba sila ng Diyos? Ang sabi po sa Isaiah 59 verse 1 and 2, kaya hindi ko po kayo marinig, kaya hindi ko kayo maabot. Hindi dahil bingi ang Diyos, hindi dahil maikli ang kamay ng Diyos, kundi dahil sa basol nyo. Dahil sa kasalanan ninyo na siyang naghihinder para hindi makalapit ang Diyos. And remember, the example here is Adam and Eve. Bakit sila pinalaya sa Garden of Eden? Ibanal ang Diyos. Hindi pwedeng makipag-relationship ang Diyos sa isang makasalanan. Kaya nga tinatanggal muna ang kasalanan at nang sa ganon mga kabsat, doon nakikipagrelasyon ang Diyos sa atin. Kaya nga ano ang kasiguraduhan? Kahit nga ka nang nga dyan, kahit ingi ka nang ingi dyan mga kabsat, hindi tayong kayang abutin ng Diyos at hindi kayang ibigay ng Diyos yung mga bagay na hiniling natin dahil tayo ay namumuhay sa kasalanan. Ito naman po yung pangalawang tao na nanalangin kabsat. Those who are committing sin. Ito po yung mga Kristiyano na hindi living in sin, kundi committing sin. Ibig sabihin, kahit Kristiyano na tayo, nagkakasala pa rin tayo. O, taas ang kamay ang hindi nagkakasala dito. Ang sabi po sa 1 John chapter 1 verse 8 and also verse 10, kung ang isang Kristiyano na sinasabi niya ay hindi siya nagkakasala, ang sabi po ni Apostle John ay isa kang sinungaling. I'm a liar? I'm a liar? Yan po yung sinasabi po niya mga kapatid. Isa kang sinungaling. Sino ba ang ama ng kasinungalingan? Ibig sabihin, si Satanas ang tatay mo. At hindi pala ang Diyos na nasa langit ang tatay mo. Nakuha niyo po mga kapatid? Kaya ngayon, i-check nga natin, sino sa inyo ang may prayer list? Di ba dapat pag nananalangin tayo, mayroon tayong notes? Hindi nota, yung listahan. Sino yung mga pinapanalangin natin? Di ba? Check. Next please. Tingnan nga natin. Ayan prayer list. Dapat isusulat natin. Kaya nga dito, every Wednesday, meron tayong midweek service. At yung midweek service natin, nakalista lahat ng prayer natin dyan. Pero tingnan nga natin mga kabsat, in our individual life, tingnan nga natin kung sino nga ba talaga ang pinapanalangin natin. Because most of the time, na laman ng prayer natin, mga kapatid at mga kaibigan, next please, tignan po natin kung sino lagi ang laging number 1 sa prayer list natin ay, next please, it's all about us. Di ba? Laging nakasentro sa atin yung hinihiling natin, yung pinapanalangin natin, it's all about us, ourselves. Yung gusto natin para sa Diyos, yun ang lagi natin hinihiling.
Pero tingnan nga natin dito mga kapatid, ano ba ang pinupunto dito ni Elder James na dapat laman ng ating mga panalangin? Next please. Tingnan natin. Number 1. Ito ba yung nakalagay sa prayer list natin? Ching! Ang sabi po dyan ni Elder James, pray those in suffering. Pray those who are in suffering. Yung mga tao na dumadanas ng kahirapan, yun ba ay pinapanalangin natin? That is the first. Pangalawa, na laman dapat ng prayer natin. Next please. Those who are in sickness. Di ba? Yung mga tao na mayroong karamdaman, pinagpe-pray ba natin sila? At ito yung pangatlo. Next please. Pray those living in sin. Pinapanalangin ba natin yung mga tao na nananahan, na namumuhay sa kasalanan? Yan po yung tinuturo dito ni Elder James. At ito pa yung pangatlo talaga mga kabsat. Next please. Those who are live their faith. Yung mga tao na iniwanan nila yung kanilang pananampalataya. At ito po yung sinasabi ni Elder James, na kung saan maraming tumalikod na mga Kristiyano. At tayo na mga anak ng Diyos, tayo na mga Kristiyano, ano ba talaga ang laman ng prayer natin? Sa prayer list natin, ang number 1 ba yan? Yung mga nagsasuffer, mga kabsat? Yung mga taong may karamdaman? Yung mga taong namumuhay sa kasalanan? Yung mga kapatid na tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Or, ang number 1 sa prayer list natin, Lord, gusto ko nito. Lord, bigay mo to sa akin. Lord, ito yung gusto ko. Pansinin niyo po, laging laman ng prayer natin ay ang mga bagay na gusto natin. Pero nakalimutan natin, mga kapatid, kung ano yung gusto ng Diyos. Di ba? Ang ating Panginoon, nanalangin siya. Pero ano ang sabi niya sa kanyang Ama? Father, thy will be done. But in our time today, yung mga magagaling na mga pastor, kapag sila'y nagturo, mga kapatid, kapag sila ay nananalangin, mga kapatid, Lord, I command you to heal this man. Pagalingan mo tong islaw na to. Now na, quicken, 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 quicken. Inuutusan ng Diyos. Mga kapatid, pansinin niyo po, I am Lord, I am Master, I am your God. Pero ang tao ngayon, inuutusan niya yung Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At kapag hindi binigay yung kanyang panalangin, parang batang inagawa ng candy, nagtatampururot. Di ba mga kapatid? Kaya ngayon, ano ba yung mga reason? Next please. Tingnan nga natin. Why some Christians who live their faith? Ano nga ba ang mga dahilan? Ano nga ba ang mga rason? Bakit maraming mga Kristiyano ang tumalikod sa kanilang pananampalataya? Sister Marlene, tama ba ako? Nahulaan ko na, Marlene? Oh, nahulaan ko na. Ayan. Ha? Marilyn. Oh, mali pala. Ayan. Nakita nyo po mga kapatid, bakit sa panahon dito, noong sumulat si Elder James, bakit marami ng mga Kristiyano ang tumalikod sa kanilang pananampalataya? And even our time today, why a lot of Christians, why some Christians in our time today, they live their faith. Iniwanan po nila yung kanilang pananampalataya. Ito po kasi po yung unang dahilan. Next please. Because of suffering. Kaya pala nila iniwan ang kanilang pananampalataya dahil sa kahirapan. Ginamit natin kanina ni Brother Aris yung chapter 5. Yung mga mayayaman, pinipersecute yung mga mahihirap dito. Pinapahirapan sila. Yung mahirap, lalong naghihirap. Mga kapatid,
Kaya nga sinasabi niya dyan, tignan niyo po. Sabi ni Elder James, kaya pala tumalatalikod itong mga tao na to dahil sa mabigat na kahirapan. Na yung kahirapan na ito ang siyang nagiging dahilan para i-renounce nila yung faith nila, para talikuran yung kanilang pananampalataya. Kaya sabi dyan ni Elder James, is anyone among you suffering? Let him pray. Bakit? Dahil iniwan nila yung kanilang pananampalataya. If we go to book of Hebrews chapter 4 and also chapter 5, laging nananawagan yung Hebrew writer na ano po ang sabi niya dyan? If you heard the message of God, do not harden your heart. Siya po ay nananawagan. Even in Hebrews chapter 6 verse 10 hanggang verse 14. Marami ng mga Kristiyano ang tumalikod dahil sa mabigat na kahirapan. Mga kapatid, second point, tingnan po natin. Ano pa ba yung mga dahilan bakit tinatalikuran nila yung kanilang pananampalataya? Next, please. Because of sickness. Dahil sa sakit. Diba? Yung tao, mga kapatid, pag may mga karamdaman, ano po ang nangyayari? Nire-renounce niya ang kanyang pananampalataya. Sisisihin niya ang Diyos. Ang sasabihin niya sa kanyang karamdaman, Lord, bakit pa ako nakalbo? Lord, bakit pa ako nagka-cancer? Lord, bakit pa ganito ang nararamdaman ko? Bakit pa ako nagkaroon ng sakit? Hindi ba? Tingnan nga natin. Sasabihin din ng Diyos sa atin, ano pa dahilan bakit tayo nagkakasakit? Dahil ang tao, walang disiplina sa sarili. Di ba? Isipin niyo po, bakit nagkakasakit ang tao today? Dahil walang disiplina sa pagkain. Pag nakita niya yung crispy pata, lamon dito, lamon doon. Lantak dito, lantak doon. Ina-high blood. Ina-high blood, mga kapatid. Tapos ngayon, sisisihin mo ang Diyos. Di ba? Sabi ko nga po, kahit ako, di ba? Sabihin ko, Lord, ba't ako napilay, Lord? Sasabihin sa'yo ng Diyos, ba't kasi ka umakyat sa Kaimito? Inutusan ba kita umakyat ka ng Kaimito? Di ba? 3 Kaimito daw yung kinuha ko, sabi ni Brother Richard Yung pangatlong bunga daw po ay nahulog ako. Hindi po, isa lamang po yun. Di ba, mga kapatid? Ano pa ang mga dahilan? Dahil sabi niya dyan, no self-control. Hindi niya sabihin na, I learned to say no. Di ba dapat, pag may pagkain, parang si Brother Ed. Nakikinig si Brother Ed Ayan, nasa Mangaldan sila ngayon. Laglag ko ng konti. Sabi ni Brother Ed, mag-i-exercise na kami. Kita mo yan At hindi na ako kakain ng rice. Ano ang kakainin ko? Kasama ko si Dr. Dayan. Ang sabi nila, kakain na lang kami ng salad. Alam mo yan? Yung lettuce. Diba? Mga ganyan, mga pipino. Talagang hindi siya, yun na lang ang kakainin daw nila. Minsan po ay birthday. Birthday po sa bahay nila Brother Fred Kangoy. Ang sarap ng inihanda ni Brother Fred Kangoy. Naghanda siya ng barbecue. Naghanda siya ng chicken na pinirito. Ang daming handa, mga kapatid. Noong nakita ni Sir Archangel ang masasarap na handa, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang sabi niya, it is a taste of faith. Dito natin ngayon malalaman kung talagang ay gulay lang yung kakainin ko, hindi na ako kakain ng rice. Tapos sabi niya, ang dami po niyang nakain. Alam niyo po kung anong lumabas sa bibig niya? Ang sarap kasi. Di ba, mga kabsat? Ang sarap kasi. Ang sarap naman talagang kumain And most of the time, mga kabsat, lalo na sa mga kinakain natin today, hindi na rin safe yung kinakain natin.
Yung frozen food. Di ba? Pati yung mga gulay natin, sasabihin nun sa palengke, oy, ano to? Walang chemical to. Organic ito. Paano ka naman masasabing organic yan? Ginamit nga dang. O, di ba? Tain ng manok, yung kinain ng manok. Di ba yung chemical yung kinain ng manok? Mga kapatid, sino niloko mo? Kita nyo po, lahat ng kinakain natin, meron ng chemical. Kaya tuloy mga kapatid, madali tayong magkasakit today. 15 years old, may diabetes na. 10 years old, may high blood na. Bakit? Walang disiplina sa pagkain. At yan po yung sinasabi ni Elder James. At ngayon, tatalikuran mo yung pananampalataya mo. At sisisihin mo ang Diyos. At sasabihin mo, Lord, bakit ako pa? Bakit? Bakit ito nangyari sa akin? Isarap mong piktusan eh. Bakit? Ikaw rin naman ang may kagagawan yan eh. Hindi ba yan ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 7? What you sow is what you reap. Tapos ngayon, nagka-cancer ka. Di ba? Dito sa, parang yung father ko, lagi kong winawarningan eh. Di ba? Nagkaroon siya ng cancer dito sa throat. Isasabi, tapos ngayon, sisisihin nila ang Diyos. Isabi, bakit ka kasi nagsisigarilyo? Di ba? Sa isang araw, 2 kaha ang tinutubatub mo. Tapos ngayon, sisisihin mo ang Diyos. Di ba mga kapatid? Kaya sinasabi dito, one of the reason why, kung bakit ang tao ay nagkakasakit, dahil wala siyang disiplina sa sarili. Pangalawa, wala siyang self-control. Di ba? Kaya kinakailangan mag-exercise din tayo. Ngayon po, pag mag-exercise ka dito, halimbawa, punta ka dyan sa may South Drive, akala mo, nai-exercise ka nga, pero yung usok naman, naaamoy mo. Useless yung mga kapatid. Di ba? Mas maganda, punta ka doon sa Tawang. Kasi walang masyadong sasakyan doon. Di ba? Labas ka agad ng Tumay. Kukunti sasakyan doon eh. Or pwede, doon kina brother, sa Kadaklan. Papuntang Happy Hollow. Sigurado, pag si Brother Ed, mababawasan na ng kalahating kilo pag ginaging niya yun. Magmula Kadaklan hanggang dito sa Luke Foundation. Ayan. Pangatlong reason, mga kapatid, kung bakit po ang tao ay tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Sabi ni Elder James, next please. Or, ito pa pala, sabi yan, some people are suffering and you'll never know because they suffer in silence. Isipin mo mga kapatid, si Brother Edwin, nung nandito yan, talagang very compassionate siya magsalita. Parang wala lang. Tapos mamaya bigla, magte-text na lang sa'yo, bro, may leukemia ako. Kita nyo po mga kapatid, may mga tao, mga kapatid, na kumbaga silent sila, diba? Ngumingiti sila, nakangiti sila, pero hindi mo alam, deep inside, sa puso nila mga kapatid, nagsasuffer po pala sila. Dumadanas pala sila ng kahirapan. Kaya nga, ito yung pangatlo natin. Next please. Pangatlo po na dahilan kung bakit tumatalikod ang mga Kristiyano sa panahon na ito na sumulat si Elder James, because of tribulations. Ano pa ibig sabihin ng tribulations, mga kapatid? Basahin natin, Romans chapter 2 verse 9. Romans chapter 2 verse 9, at ganito po ang kanyang pagkakabasa sa aking pong version. Okay, buklatin niyo po yun yung mga Biblia. There will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greeks. Ang sabi po ni Apostle Paul, mayroon pong mangyayaring tribulation. Pag sinabi po nating tribulation, babalikan pa po natin yung John chapter 16 verse 33. At ganito ang pagkasabi ng ating Panginoon Kristo bago po siya umakyat sa langit. I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Ano pa ibig sabihin ng tribulation, mga kapatid? If we go back in the time of Elder James, in the first century Christian,
Yung nakita nyo kanina sa lesson ni Brother Aris, ang mga Kristiyano ay sinusunog ng buhay. Ang mga Kristiyano ay pinapatay. Yung mga Kristiyano ay pinupugutan ng ulo. Yung mga Kristiyano ay pinapako sa krus. Pinapahirapan po sila. Dahil hindi po nila ito makaya, mga kapatid. Ano pong nangyayari? Tumatalikod sila. Kaya nga sabi ni Elder James, putsan po natin, James chapter 1 verse 27. Ano po yung sabi po niya dyan? James chapter 1 verse 27. Religion that is pure and undefiled before God the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction, to keep oneself abstain from the world. Kaya pala sinasabi dito, tumalikod sila, kasi tignan nyo po yung mga anak dito. Wala na yung tatay nilang Kristiyano. Wala na yung mga asawa nilang Kristiyano na pinahirapan, na pinatay. Kaya nga, they renounced their faith. Tinalikuran nila yung kanilang pananampalataya. Pero, here comes mga Christian, sabi ni Elder James, ano ngayon ang concern natin? What is our concern to those people na kung saan bumaliktad na sila? Bumalik na sila doon sa dati nilang kinalalagyan, mga kapatid. We need to pray them. Ipanalangin natin sila. Huwag nating hayaan na mapahamak po sila. Kaya nga, next please. Ito po yung mga dapat nating tandaan. Next. We need to encourage them. We need to exhort them. Iabot natin ang ating mga kamay. Kung ang kanilang mga kamay ay naglulupaypay na, kung ang kanilang mga tuhod ay di na magalaw, kung ang kanilang mga buhay ay talagang nanghihinaan ng loob, dapat tayo na mga anak ng Diyos, dapat to the rescue tayo, to the max ang rescue natin. Iabot natin ang ating mga kamay sa kanila. At huwag nating sasabihin, gunggunam, apay gamin kastakan, di kasalanan mo na rin. Remember, kapatid natin yan. Yan ang sinasabi ni Elder James. And next, hindi lamang po natin kinakailangan na i-encourage sila, mga kapatid. Ang sabi po sa Jude verse 23, we need to take them out of the fire. Kinakailangan agawin natin sila. Kung si Satanas, nakikipag-agawan siya sa atin, mga kapatid, kung ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa, never at never po itong makukuha ni Satanas. Dahil ang gawain ni Satanas po ay para idamay niya ang mga anak ng Diyos. Kaya sabi niya dyan, we need to take them out of fire. Alam natin, di ba? Kaya nga po sa YouTube, makinig po kayo sa YouTube po. Di ba sabi ni Yeng Constantino about doon sa issue about same-sex marriage, ang nakita lang yung pagkasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ang issue talaga dito, yung kabaklaan. Di ba? Sa Bible po, against ang Biblia dyan. Pero sa kanila, parang bawal ang same-sex marriage, pero bakla okay. Hindi. Ganon pa rin yun. Kaya sabi niya, nasasaktan ako. Dahil mahal na mahal ko yung kapatid ko. Kung mahal mo yung kapatid mo, ituwid mo na. Dahil sa huli, sa ending, impyerno ka pupuntahan yan. Saktan mo na. Sabihin mo yung katotohanan. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Di ba, at the end of the day, pag napunta yan sa impyerno, masasabi mo ba? Kasi mahal kita. Tapos ngayon napunta siya sa impyerno? Hindi. Ang tunay na pagmamahal, may kasamang pagtutuwid. Bakit ang tatay? Bakit niya pinapagalitan ng anak? Bakit niya pinapalo yung anak? Dahil gusto ng ama, ng mga magulang, maging matuwid yung kanyang anak. Maging maayos yung kanyang anak. Ganon din po tayo, mga kapatid. Di ba, kung mahal natin yung tao, sabihin natin, frankly, saktan mo na. Dahil ayaw mo na mapahamak siya sa impyerno. Di ba, ikoy sa yun,
Okay lang niya. Para bang bibibihin mo pa? Hindi po ganoon, mga kapatid. Next, please. We need to show our love for them. Diba? In what way na maipakita natin yung ating pagmamahal sa kanila, mga kapatid? Ang sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong magsawa sa pagpapaalaala. Dahil ang gamot, Brother Arnel, sa taong nakakalimot ay laging paalaala. At sino ang nagpapaalaala? Tayo na mga anak ng Diyos. Kaya nga, balikan natin yung last verse na ginamit natin. Next please. Ang sabi ni Elder James, my brothers, if anyone among you wanders from the truth, and someone brings him back, let him know that whoever bring back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sin. Mga kapatid, if we say that we love our brother and sister, kung sila man ay nawawala, mga kapatid, we need to pray. We need to be patient with them. And we need na akayin natin sila pabalik. Dahil tayo po ang may kargo sa kanila. Dahil mahal natin ang ating mga kapatid. That's why I appeal to you right now, mga kapatid. Here in NLEX, ang prayer dapat natin, mga kapatid, ay laging number 1. Yung mga kapatid natin na dumadanas ng kahirapan. Yung mga kapatid natin na may mga karamdaman. Yung mga kapatid natin na kung saan namumuhay sa kasalanan. At yung mga kapatid natin na tumalikod sa kanilang pananampalataya. We are the one to lead, to bring them back to the body of our Lord Jesus Christ. Because when Christ come again on His second coming, on this pure and undefiled religion, as a last series po natin, mga kapatid, tatanungin tayo ng ating Panginoon. At ano po ang itatanong sa atin? Where is your brother? Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Brother Ray, sa iyong napakagandang mensahe. At bago po tayo dadako sa ating closing prayer na pangungunahan ni Brother Dison, tayo po ay awit muna hymn 708, When We All Get to Heaven. 08, When We All Get to Heaven. Pagkatapos ng closing prayer, wag muna tayong alis at may mga announcement pa si Brother Aris. Tayo po ito tayong lahat. Baba. Yan. When we all get to heaven. Okay? Tayo po lahat, awit. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sigh. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day.
Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us pray. Bow down our heads. Loving Father, Almighty Father, thank you for this wonderful message that you have given to us, especially for the Sunday school and also to the message. And we thank you for that, O Lord. We praise you and give you thanks for this, because that is the light of our path, in light of our way. And Dito Wapo Diyos, we thank you again for this. We are going to depart from this area and leave us, Lord, with protection and guidance, Lord. And thank you for your word that you have given to us, so that we will have our light. And iso ti susurutan mi iti biag mi Wapo Diyos. Agyaman kami Wapo Diyos, kastamot dagitian nga nakaumay tatang agsapa ket sika Wapo Diyos ti may palagip kadakwada tanong kasta Wapo Diyos ket umayda nga agdayaw kin ka. Dawatan mi nga Wapo Diyos may sapay nga pakawanan mo Wapo Diyos dagiti hanya mo Wapo Diyos sa panagbaso mi kin ka, napuutan mi kinhan. Kamang mi nga daytoy babantin nadayaw kinayat nga nagan ni Jesus nga po ni. Amen.